Sa mga nakaraang buwan, isang dagsa ng mga ulat ng sightings at mga bagong testimonya ang muling nagdala sa sentro ng atensyon sa misteryosong fenomeno ng mga hindi kilalang bagay sa himpapawid. Sunod-sunod ang nakakagulat na pahayag, nakakagimbal na dokumento, at bagong revelasyon na nag-iiwan ng tanong, ano nga ba talaga ang nangyayari? Para magbigay linaw, magtitiwala tayo ngayon kay Eduardo Russo, tagapagsalita ng Centro Italiano Studi Ufologici. Sa mahigit 35 taon ang CESU ay nangangalap, nagsusuri, at nagkakatalogo ng libu-libong ulat mula sa buong Italia na tumutulong sa pagbuo ng isang natatanging database. Sa pamamagitan ng isang interdisiplinaryong pamamaraan at mahigpit na beripikasyon ng mga katotohanan, ang sentro ay nagtatrabaho upang paghiwalayin ang mga bagay na maipapaliwanag mula sa mga nananatiling nababalot sa misteryo. Si Eduardo Russo ang may akda ng manual sa metodolohiya ng pagsisiyasat sa UFO. Mahalagang gabay para sa mga seryosong nag-aaral ng paksang ito. Sige, bago tayo magpatuloy at pakinggan ang mga salita ni Eduardo Russo, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na video. Tulad ng nabanggit namin, nitong mga buwan, tumaas ng husto ang sightings ng UFO o UAP, kaya nagdulot ito ng malaking atensyon mula sa media sa buong mundo tungkol sa misteryosong phenomenon na ito. Sa nakaraang video, inanalisa natin ang testimonya ni Jack Barber, isang piloto ng hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos na nagsabi, hindi lang siya nakasaksi ng mga kaganapan kung saan may lumitaw na hindi kilalang bagay, kundi nakilahok din siya sa pagkuha ng ilan dito. Upang patibayin ang kanyang pahayag, ipinakita ang isang video na tila nagdodokumento ng pagkuha ng hindi kilalang bagay, lalong pinainit ang pampublikong diskusyon. Ang patotoong ito at mga larawang kumalat ay nagdulot ng maraming tanong at pagdududa. Gaano katiyak ang mga sinabi ni Barber? At alin dito ang posibleng maling impormasyon o haka-haka lang? Dito, Ginoo, hindi siya piloto ng helicopter. Ang taong ipinakita rin sandali ang mga papeles ng serbisyo, kaya ang kanyang karera ay isang mekaniko na nagtrabaho sa mga helicopter. Ikinuwento niyang kasali siya sa ilang unit. Ang makukuha mula sa mga ipinakitang impormasyon sa video ay hindi tugma sa kanyang inilarawan based sa panahon at sa tinahak niyang pagsasanay. Kaya kasama siya sa maraming tao na nagbabahagi ng maliit na bahagi ng isang bagay. Hindi siya ang kumuha ng video at hindi rin yon tungkol sa kanyang ikinuwento. Pinagsama ang isang video na malinaw namang sinabi ng tagapagpakilala na galing sa isang ikatlong source at ang kwento ng Ginoong ito para makagawa ng isang palabas sa telebisyon. Ano nga sa likod nito? Maaring totoo ang lahat ng ito. Maaring totoo na sumali ang Ginoong ito sa pagkuha ng bumagsak na flying saucer at malalaman pa natin ang iba pa. Pero ang mga dokumentong ipinakita niya hanggang ngayon at hindi naman ibig sabihin na hindi siya makakapagpakita pa na iba sa susunod ay hindi mukhang matibay na ebidensya ng kahit ano. Sa nakalipas na 3 taon, nagkaroon tayo ng 15 tao tulad ni Ginoong Barber na iba-iba ang antas ng pagiging kapanipaniwala. Sa bawat isa, dapat kunin natin ang mabuti at ihiwalay ang hindi maganda dahil kung pagsasamahin lang natin silang lahat at iisipin na mas kapanipaniwala sila dahil walo sila, hindi yon totoo. Kung hindi sila kapanipaniwala, kahit 8 timbang walang ilalim, hindi rin dadami ang tubig kaysa sa isang butas na timba. Dahil sa dami ng impormasyong lumabas nitong mga taon, mas mahirap matukoy kung ano ang totoo o hindi. Ang pagsasapaw ng mga testimonya, dokumento, pahayag at spekulasyon ay nagdulot ng siksik at magulong kalagayan, kaya mahirap paghiwalayin ang katotohanan sa haka-haka at totoo sa kasinungalingan. Lalong mahirap hindi lang sumabay, kundi maintindihan at mailagay sa tamang konteksto ang mga pangyayaring ito. At gusto kong sabihin, upang mapag-iba, dahil literal na lahat ng bagay ay naroon sa loob. Gaya ng normal sa usaping UFO, kung saan mayroon tayong aspeto ng realidad ng mga pangyayari, kaya may mga tao na nakakakita ng mga kakaibang bagay, na ang ilan dito ay kayang ipaliwanag at ang ilan naman ay hindi maipaliwanag.
Kasama nito ay may isa pang panig ng usapin na tinatawag nating mito ng UFO. Kaya ito ay isang koleksyon ng mga ideya, konsepto at mga imahe na naging bahagi na ng kulturang popular. Sabihin na natin mula sa ikalawang kalahati ng ikadalawampung siglo at ngayon ay dinadala na natin ito sa bagong siglo. Ang nagpapalubha pa sa sitwasyon ay ang dagdag na antas ng komplikasyon. Ang mga pakikialam ng politika at militar na lalong nagpapahirap maintindihan ang lahat ng umiikot sa fenomenong UFO. Ang pagsasalikop ng estratehikong interes, lihim militar, at layuning pampolitika ay lumilikha ng masalimuot na kalabuan at disimpormasyon. Mula dekada 50, malaki na ang interes ng militar sa mga UFO dahil sa mga inisyatiba tulad ng proyektong Blue Book at iba pang opisyal o di-opisyal na operasyon. Strategie di segretezza e controspionaggio. Ang Blue Book, partikular, ay isang programa ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos na aktibo mula 1952 hanggang 1969 na ang layunin ay pag-aralan ang mga ulat ng mga hindi kilalang lumilipad na bagay. Sa totoo lang, may dalawang layunin ang proyekto. Una, makatwirang suriin at ipaliwanag ang mga iniulat na pangyayari. Ikalawa, bawasan ang pansin ng publiko at ituring karamihan ng mga kaso bilang likas na fenomena o maling interpretasyon. Bagamat sinuri ng proyekto ang mahigit 12,000 ulat, kabilang ang ilang hindi maipaliwanag, nagtapos ang programa na hindi banta sa pambansang seguridad ang mga UFO. Ipinapakita ng kasaysayan na hindi lang sa pag-aaral ng sightings natigil ang mga ganitong aksyon. Sa ilang pagkakataon, ginamit ang mga UFO na pangyayari bilang kasangkapan upang pagtakpan ang mga operasyong kailangang manatiling lihim. Madalas itong konektado sa mga pagsubok militar o mga eksperimentong teknolohikal. Ang ganitong pagtatakip at disimpormasyon ay nagdulot ng malabong kwento. Pinagsama ang realidad at alamat. Kaya nagtataka ang publiko at mga eskolar kung ano ang tunay na nangyari at alin ang sinadyang itinago. Ang ilan sa mga revelasyong ito ay sinadya, nakatuon para ilihis ang tingin natin sa maling direksyon. Magbigay tayo ng halimbawa. Isa sa mga personalidad na medyo naging matagumpay nung unang bahagi ng dekada 90 ay isang pisiko. Isang Amerikanong pisiko na mula sa kanyang laboratorio ay nakakatanggap ng mga signal na elektromagnetiko at akustiko. Sa huli, in-inform niya ang autoridad at nagkaroon ng matinding kaguluhan pagkatapos. Kaya siya ay naniwala, gusto kong sabihin, siya ay napaniwala ng mga ahente ng mga serbisyong paniktik at ng kontrapaniktik ng Amerika na nagmomonitor ng mga komunikasyon sa loob ng isang base sa ilalim ng lupa na pinagsasaluhan ng gobyerno ng Estados Unidos at ng mga extraterrestrial kung saan nakaimbak ang mga sasakyang pangkalawakan ng mga alien. May isinasagawang reverse engineering. At mayroong isa pang serye ng mga komplikasyon sa likod nito na kinasasangkutan ng mga mutilasyon sa mga hayop, pag-atake ng mga hayop, mga kinatawan ng tao at iba pa. Ang konkretong epekto ng lahat ng ito ay napunta sa mental hospital ang ginoong yon. Literal dahil nabaliw siya. Ilang taon nang lumipas mula sa pagdeklasipika ng mga dating lihim na dokumento na ang mga antas ng pagkakasekreto ay mula sa confidential hanggang top secret. At pagkatapos ay lumabas na sa pakikipagsabuatan din ng ilang tao mula sa ating paligid na pumayag, ipinakita sa kanya ang ilang bagay. May mga bagay na ikinuwento sa kanya dahil siya ay hindi sinasadyang naka-intercept ng mga tunay at ubod lihim na komunikasyong militar ng Amerika. Mula sa isang base na hindi naman kalayuan doon na hindi naman talaga isang base. Walang kinalaman sa mga alien, pero ganun nila na ilihis ang atensyon para di makarating ito sa mga di dapat makarinig. Madali lang na pinawalang kredibilidad ang usaping iyon gamit ang isyu ng UFO at extraterrestrial. Kawawa siya, naapektuhan pa ang kalusugan. Kaya mag-ingat tayo dahil tayong mga ufologist mula pagkabata ay pinalaki na tayong ganito ang pag-iisip. Na iniisip nating may tinatago at hindi sinasabi sa atin kaya hindi dapat agad magtiwala. Pero hindi pa doon natatapos. Tapos may lalapit at sasabihin, "Hey, ako ay mataas na opisyal ng lihim na serbisyo." At nung araw na yon, pumunta ako, nakita, ginawa, sinabi ko. Paniniwalaan ko ba ang lahat ng sinasabi niya kahit sabihin pa niyang taga-lihim na serbisyo siya? Nagbibiro ba tayo? Ngayon, hindi ko sinasabi na walang kahit ano, na walang sekreto, na sigurado tayo, na walang mga lihim na materyales. May mga tao na ginugugol ang buhay nila sa paghingi at pagkuha ng mga dokumentong dati ay classified.
Kaya kung pinag-uusapan natin ang mga sightings, mga testimonya at mga kakaibang pangyayari, iba yon at yon ang tinukoy ko sa simula bilang ang mismong bagay, ang phenomenon, yon ang UFO. Kapag mula doon ay lumipat tayo at sinabi natin, pero nandyan na ang katotohanan, may nagmamay-ari na nito at itinatago sa atin, ito ang pundasyon ng lahat ng conspiracy theories, gumagalaw na tayo sa ibang usapan at saka hindi yon ang larangan ko. Maaring walang isang tiyak na katotohanan tungkol sa phenomenon ng UFO, o kung meron man, napakahirap nitong matukoy sa gitna ng napakaraming impormasyon, maling impormasyon, at panlilinlang. At kahit na magkaroon tayo ng bagong ebidensya, napakahirap pa ring paghiwalayin ang totoo sa gawa-gawa. Mas madaling maunawaan at mahawakan ang UFO phenomenon, mga misteryosong kaganapan na hindi maipaliwanag at na kinatatampukan ng pagkakita sa mga hindi nakikilalang bagay. Hindi nakikilala at madalas gumagawa ng tila imposibleng kilos ayon sa alam nating ngayon. Madaming insidente ang patuloy na nangyayari at naitatala. Ngunit marami rin ang nananatiling nakatago at di alam ng nakararami. Mga kakaibang kaso sa iba't ibang uri mula sa mga ilaw sa gabi hanggang sa mga engkwentro ng ikatlong uri. Kaya mga bagay na bumaba sa lupa, maaring may bakas. Mga pisikal na epekto at presensya ng mga nilalang, marami niyan. Sa koleksyon dito sa Italia, pinag-uusapan natin ang humigit kumulang 35,000 ulat na nakalap at kakaunti pa yon dahil ayon sa mga datos ng survey. Kaya ayon sa survey ng Doxa na ipinagawa namin ilang taon nang nakalipas, lumalabas na ang mga Italyano na nakakita ng mga kakaibang bagay na sa tingin nila ay UFO ay humigit kumulang, sabihin na nating, higit sa 3,2 milyon. Ibig sabihin ba na 1% lang tayo kung may 35,000 sightings tayong nakuha? Kapag sinasabi ng isang tao na ito ang nakalitaw na bahagi ng iceberg, hindi. Bahagya pa lang nating napapahapyawan ang ibabaw ng nakalitaw na bahagi ng iceberg. Kaya posible talagang marami pa tayong hindi nakikita. Pero mula sa 35,000 ulat na yon, kahit tanggapin natin ng 1%, andun pa rin tayo. Pinag-uusapan pa rin natin ang daan-daang kaso na may mataas na antas ng kakaibahan gamit ang technical na termino. Isang partikular na kontrobersyal at kaakit-akit na aspeto ay ang katotohanang maraming pagkakakita sa mga hindi kilalang bagay ang naganap malapit sa mga lugar militar. Mga lugar na madalas ay estratehiko at mahigpit ang pagbabantay. Sa mga nakaraang buwan, naiulat ang mahahalagang kaso sa mga pangunahing base militar ng Estados Unidos at naganap din ang katulad na insidente sa Europa, tulad ng sa Alemanya at Inglaterra. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng malaking alarma, sollevando interrogativi sulla sicurezza nazionale e sull'origine di tali oggetti. Mahalagang bigyang diin na hindi ito bagong pangyayari. Matagal nang naiulat ang mga insidenteng ito na nagdulot ng usapin tungkol sa posibleng ugnayan ng penomenong UFO at aktibidad ng militar, lalo na sa mga lugar na may nakaimbak na sandatang nuklear. Kung ganon, hindi naman dapat tayo magkaroon ng bombang atomika. Pero sa totoo lang, may mga bombang atomikang Amerikano na nakakabit o ikakabit pa lang sa mga eroplanong Amerikano sa pinagsamang base. Hindi ba? Ibig sabihin, bahagi ng base ay para sa hukbong himpapawid ng Italya at bahagi naman ay para sa NATO kaya Amerikano sa Aviano, Pordenone. Noong 1977, nakita ng mga taga roon na parang naging araw ang gabi sa base, lahat ng ilaw ay bukas, tumutunog ang mga alarma at iba pa, at mayroong isang UFO. Sa itaas ng base, nakalap din ang mga testimonya ng mga Italianong sundalo na naka-duty sa Italianong bahagi ng base, na nagkwento tungkol dito na nasa ibabaw ng mga bodega kung saan nandoon din ang mga bombang atomika para gawing simple ang paliwanag. At ang mga usap-usapan na kumalat sa base ay ganito: humingi raw ng tagubilin sa pamunuan ng NATO na sa tingin ko ay nasa Napoli pa noon at sinabi raw na huwag kayong gumawa ng kahit ano, aalis din yan. Sige, kapag sinabi yan ng ganyan, parang kabaliwan na. Pero umalis naman talaga ang UFO pagkatapos ng ilang sandali. Pagkalipas ng ilang taon, isang Amerikanong sundalo at opisyal na mahilig din sa UFO at miyembro ng samahan ng mga ufologists ay nagbahagi rin ng sarili niyang bersyon. Nandoon siya at halos ganun din ang ikinuwento niya. Sa mga nakaraang taon, napakaraming datos ang nakalap tungkol sa fenomenong UFO. Ang mga ulat, testimonya, at dokumentasyong mayroon tayo ay maliit na bahagi lamang kumpara sa lawak at komplikasyon ng fenomeno. At ito ay nag-iwan ng pagdududa na ang buong usapin tungkol sa UFO ay matagal nang hindi pinapansin,
kung hindi man sadyang binaliwala. Noong 1900, naraan 66 nang magpasya ang hukbong himpapawid ng Estados Unidos na may pasa sa ibang mainit na usapin, nagbayad sila ng $250 milyon. Isang universidad ang nagsagawa ng 2.5 taong pag-aaral, gumastos ng sobra sa inaasahan at ayos lang sa kanila. Ang mga konklusyon ng pag-aaral na yon na pinirmahan ng isang kilalang pisiko mula sa Universidad ng Colorado ay may ilang mga kaso na hindi may paliwanag. Marami sila, no? Pinag-uusapan natin ang 32% ng mga kasong sinure, 25 sa Siyamnapu. Pero hindi raw yon sapat na dahilan para palalimin pa ang pag-aaral sa panahong yon. At tiyak na walang mga bahagi na maaring magdulot ng pag-aalala para sa depensa, lalo na sa seguridad ng bansa. Ang pagsasabing walang anumang karapat-dapat ay isang pagkakamaling konseptual. Sa ngayon, nakalikom na kami ng humigit kumulang 4 na milyon. Mayroon tayong mga thesis sa kolehiyo o universidad tungkol sa paksa ng UFO at mayroong maraming daan-daan, marahil 1,000, na mga artikulong na ilatala sa mga akademikong journal, kaya mga peer-reviewed na artikulo tungkol sa paksa. Ang mga anggulo kung saan maaring pag-aralan ang UFO, ang paksa ng UFO, at ang mga implikasyon na maaaring idulot nito. Maging tungkol man ito sa pisika ng mababang atmosfera, pati na rin sa mga usaping pangdepensa at hindi rin nawawala ang mga agham pantaw, napakarami talaga. Kaya oo, isa itong paksa na hindi nabibigyan ng sapat na halaga. Ginagawa namin ito kahit limitado ang aming paraan, mas maganda sana kung ibang gagawa. Interesante sa amin na ang mga militar ang gumagawa nito, pasensya na, hanggang sa isang punto lang, dahil ang interes nila ay hindi pang agham, kundi para sa depensa. Lehitimo, tama, nasa kamay nila tayo. Pero dapat may iba pang tao na interesado sa paksang ito. Ang umasa lang sa mga sinasabi ng militar ay maaring magdulot ng malaking panganib. Maaring maapektuhan ang impormasyong ito ng politika at internasyonal na estratehikong interes. Ang pamunahing layunin ng militar ay ipagtanggol ang sariling teritoryo. Maaari itong humantong sa ang pagsusuri sa UFO ay malimitahan lang sa makitid na pananaw, gaya ng pambansang seguridad, teknolohiyang militar, o reverse engineering. Sa madaling salita, maaring mapabayaan ang mahahalagang aspeto ng fenomeno kung tinitingnan lang ito mula sa perspektibo ng depensa at militar na interes. Upang matugunan ang pagiging komplikado ng fenomenong UFO, kinakailangan ang mas malawak at interdisiplinaryong pamamaraan. Hindi mapag-aalinlanganan ang pag-iral ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ngunit upang lubos itong maunawaan, mahalagang pagsamahin ang iba't ibang kaalaman, kabilang ang mga agham, psikolohikal na pamamaraan, at kultural na disiplina. Ang revelasyon mula sa mga whistleblower o declassified na dokumento ay kaakit-akit at mahalaga sa pag-unawa ng kabuuang larawan. Ngunit hindi tayo maaring umasa lamang sa mga pinagmumulan na ito dahil sa mga pakikialam at interes na madalas na umiikot dito. Kaya mahalagang suportahan ang mga individual at organisasyong naglalaan ng oras sa pag-aaral ng UFO phenomenon, kahit iba-iba ang paraan nila. Ang uri ng pamamaraan na pinili ko para sa aking sarili na hindi lang ito ang tanging posibleng paraan, malinaw yan, ay ang gamitin ang makatuwirang pamamaraan at kung maaari, ang mga kasangkapang iniaalok ng paraan ng pag-iisip na tinatawag nating agham. Hindi nito inaalis ang posibilidad, gaya ng sinabi ng dating direktor ng grupong iyon, isang grupong Pranses sa loob ng ahensiyang pangkalawakan ng Pransiya na ilang taon na ang nakalipas ay nagsabi. Hindi naman sinasabi na ang ibang mga pamamaraan ay hindi magiging mabunga. Maaring mangyari rin na makarating tayo sa mas malalim na pag-unawa sa realidad at sa kosmos sa pamamagitan ng pag-upo ng nakaekis ang mga binti sa loob ng isang crop circle sa isang bukirin ng trigo at makakonekta tayo sa kaluluwa ng universo. Katanggap-tanggap ito para sa mga taong nasa ganong konteksto. Sabi niya, at masasabi ko rin, hindi yon ang landas ko, isa lang iyong pagpili. Tungkol sa mga paraan ng pag-imbestiga sa UFO sa kasaysayan, sa mga parasyentipikong disiplina, at sa mga naging konklusyon ng ilang mananaliksik. Tatalakayin natin ito sa mga susunod na video, kung saan maglalakbay tayo sa kasaysayan at tutuklasin ang madilim na bahagi ng penomeno ng UFO. Gusto naming marinig ang inyong opinyon, kaya ipaalam ito sa amin at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa aming channel bilang suporta. Alla prossima storia.